Okay, magandang araw no sa mga manonood natin dyan ng Full Computer YouTube channel. Naranasan nyo na ba na gumagamit kayo ng inyong computer, no? Tapos biglang bigla namatay, no? Tapos pag turn on ninyo ng power, ayaw na. Wala na, hindi na nagto-turn on, no? Baka na-overheat na yung inyong computer. Okay? So alam kasi ninyo yung ating computer, baka yung iba sa atin dyan gumagamit ng computer buong araw, no? Hindi pinapatay yung computer. Alam nyo, pinapahinga din yan eh. Yung mga blower fan, hindi dapat na tuloy-tuloy yan mga ilang oras. So based sa experience ko, mga hanggang 5 to 6 hours lang. Okay? Sa buong araw, no, kapag nagtatrabaho kayo, 'di ba, meron tayong 8 hours. So sa bandang tanghali, no, mag-lunch kayo, edi patayin niyo muna sandali yung computer niyo kahit mga 10 to 15 minutes lang, no, makapagpahinga siya. Kasi alam niyo, yung electromagnet, umiinit din yan pagtagal, no, nasisira. Okay, posible siya na na maputol yung kwan doon. Tsaka so kailangan na papahingahin din ninyo yung inyong computer. Okay? So yung kadalasan na na-overheat na blower fan sa ating computer ay yung number 1 yung power supply. Okay? Mga exhaust fan tsaka yung blower fan na nandun mismo sa processor ng inyong computer. Okay? So napakahalaga na maintindihan niyo yung electromagnet. Okay, so ganito 'yan. So merong mga sign para malaman niyo na merong problema sa inyong blower fan. Okay? Nandiyan yung may mga grinding sound, okay? Grinding sound. Tapos makikita niyo na parang mahina lang yung ikot ng fan. Okay? So kung meron kayong yung pinakamaganda talaga, no, right away bilhan kaagad ninyo ng bago. Pero meron akong itinuro diyan, nalagyan ninyo ng oil. Yan, meron akong mga ginawang video kung paano ninyo temporary na maayos muna. Okay, pero hanggat maaari, kasi cooling system yan ng ating computer, yung mga blower fan. Napaka-importante yan. Kung hanggat maaari, palitan kaagad ninyo. Okay? Title ng ating video ngayon, no? Paano gumagana ang electromagnet. Okay, so alam nyo, mataas na value ito para sa akin, Yung topic natin ngayon, no, bali yung ituturo ko sa inyo ay ang electromagnet in general. Okay? Para maingatan din ninyo yung mga mga gamit ninyo diyan, no, na ginagamitan ng electromagnet. Kung yung mga umiikot, yung mga drill, yan, okay? So, simulan natin, Intro. Pasok. Okay. So ginawa ko pala ito, inipit ko lang yung mic kasi kung iipit ko siya sa damit ay hindi masyadong malakas yung kwan. So ginawa ko ito para malakas yung audio natin, okay? Tapos isa pa, kaya magagamit ko yung dalawa kong kamay para ma-explain sa inyo yung electromagnet. Okay? So meron pala akong inihanda dito, na mga tanong at sagot. Pero kung meron kang katanungan dyan, patungkol dito sa topic natin ngayon ay pwede kayong mag-comment nasa baba lang ng ating video, sa comment section. Okay, so pisa na natin, So yung una na katanungan ay ano nga ba, yung tinatawag na electromagnet at paano ito gawin. Okay? So ito, meron akong inihanda dito. Okay? So yung electromagnet ay isang metal rod yan. So pagka sinabi mong metal rod,
Kaya kailangan na mamagnet siya. So, meron akong inihanda na magnet dito. Yan o. Yan, namamagnet. So, yung pinili ko dito o karamihan na ginagamit sa mga experiment or mga project science ay pako, no? Kasi namamagnet siya. Okay. So, sabihin na natin na metal rod or pako. Okay. So, tapos yung gagawin ninyo ay maghahanda kayo ng wire, kuryente. Mga ganyan, no? Tapos, syempre dapat yung kuha niya sa loob, pure copper talaga. Okay? Pure copper. Para maganda yung flow ng electricity. Malakas. Okay, kasi meron mga wire na hindi siya pure copper, no? Parang kuan lang. Manipis. No? So, yung mas makapal na copper, pure copper, mas maganda. Okay, tapos paikutin ninyo dito sa buong pako. Yan. Paikutin ninyo. Tapos naglagay pala ako diyan ng cable tie sa bawat dulo para ma-hold yung kuryente, no, para hindi matanggal. Okay. So ganyan gumawa ng electromagnet. Yan, ganito. Ganito siya gawin. Okay? So, ngayon, pag-usapan naman natin kung ano yung tinatawag na electromagnet. No? Itong electromagnet, kung ito, ang electromagnet ay isang metal rod, no? Na nagiging magnet, no? Nagiging magnet ito kapag sinuplayan natin ng kuryente. Okay? Nagiging magnet siya. Okay, ganito yan, ano? Kapag nagkabit tayo ng battery dito, ganyan, no? O, alam ba niyo kung ano yung mangyayari? Okay? Baba muna natin. So, bali, magkakaroon ng electrical charge dito sa may wire na pumapaikot dito sa may sa may metal rod, no? Magkakaroon ng electrical charge diyan. Tapos, syempre, yung yan electrons, no, mabilis na gagalaw yan, okay, sa wire. Kaya magkakaroon ng magnetic field dito sa may metal rod, no. Kaya nagiging magnet itong pako na ginamit natin. Okay? So, siya, nagiging, tulad ng sinabi ko, nagiging temporary magnet siya. Okay? So, ito yung tinatawag na electromagnet. Kasi, gumagana lang siya, no, every time na mag-supply tayo ng electricity. Okay? Tulad, di ba sinabi ko, yung electromagnet, gumagana lang yan kapag nag-supply kayo ng electricity. Kung walang electricity, wala yan. Okay? Punta tayo sa susunod na tanong, no? Number 2. Okay. Okay, ang tanong, ano? Paano naman nabibigo or nasisira ang electromagnet? Okay? So, merong 3 dahilan yan. Okay? Number 1. Okay. Mahina or mababa lang yung current na dumadaloy dito sa wire. Yan. Okay, syempre kung mahina lang siya, yung magnetic field mahina rin. Okay, hindi siya masyadong nakaka-magnetize doon sa mga Okay, kasi itong tulad ng sinabi ko, nagiging magnet kasi itong metal rod tuwing magsusupply tayo ng electricity dyan. Okay? So, pag sinabi mong current, puwersa yan na dumadaloy sa kuryente. Kasi merong dalawa na dyan dumadaloy dito. Voltage at saka current.
Okay? Pag sinabi mong current, puwersa yan. Okay? Punta tayo sa number 2, ikalawa. Ito, marami ang makaka-relate nito, no? Kasi marami sa atin gumagamit ng computer buong araw, no? Hindi ganun yung tamang paggamit ng computer. Kailangan papahingahin din ninyo. Okay? Mga 5 to 6 hours. Yan, masyadong matagal na yan. Okay, balikon lang. Siyempre, buong araw meron tayong 8 hours kapag nagtatrabaho tayo, di ba? E di kung mga tanghaling tapat, di ba, kailangan kayong kumain ng pananghalian, e di papahingahin din ninyo yung computer kahit 10 to 15 minutes lang. Okay? Kasi nako, masisira. Yung mga blower fan kasi sa ating computer, cooling system yan eh. Okay? Pumalya lang yung mga blower fan, nako, delikado. Yung ginagamit ninyong computer dyan, masisira. Okay? So yung mangyayari, kapag masyadong mainit, pagka masyadong mainit, magkakaroon ng overheating sa inyong blower fan. Iinit ito. Yan, iinit ito. Okay? Tapos ang mangyayari, itong wire na pumapaikot dito sa metal rod, mapuputol. Okay, so pag naputol siya, edi wala na. Titigil na sa pag-ikot yung blower fan. So anong mangyayari? Magkakaroon ng overheating. Masusunog yung mga power supply ng inyong computer. Pwede rin yung processor doon sa inyong computer, processor. Naku. Kaya napakahalaga na maintindihan ninyo ang electromagnet. Okay? Punta tayo sa susunod. Yung susunod naman, kuan lang ito eh. Kapag yung katatlo, no? Kapag syempre malayo yung source ng magnetism ninyo, halimbawa ganito. Yan oh. Kakabit natin dyan. So, teka. Naghanda ako dito ng kuan eh. Yan. Metal yan ha. Sa kuan yan. Sa mga staple wire na maliliit. Siyempre, kapag kinabit natin yan, ito, naglagay tayo ng kuan, kuryente. Kapag malayo, hindi siya makakamagnet. Diba? Ayan. Oh, init. Malayo. So, kailangan ilapit ninyo ito. Masyadong malayo yung camera natin, ano? So, kailangan ilapit ninyo. Yan. Halos kung pwede, dumidikit lang, no? Para magmagnet siya. Ayun, bilis. Yun. Oh, magnet siya, oh. Tanggalin natin. Yung nalalaglag din. Yan. So, kailangan, syempre, yung source ng kuan ninyo, kapag na-magnet siya, ganyan, kailangan malapit din. Kasi pag malayo yung metal rod, dito sa metal, hindi rin siya hindi rin siya gagana. Okay? So kapag hinambing natin sa computer, yung nakita niyo yung casing, yung parang bahayan ng LEC sa blower fan. Kapag na-overheat kasi yon, natutunaw. Kapag masyadong mainit na. Kaya yung distance nitong rod doon sa sa magnet, pagka yan kasing eh, kapag nangyari na merong mga grinding sound sa blower fan in computer. Yan ang dahilan. Okay? So, palitan na kaagad ninyo yung mga blower fan ninyo kapag merong grinding sound. So, yung mga tinuro ko dyan, temporary lang yan, yung paglalagay ng oil. Okay? Habang, ginagamit pa ninyo yung inyong computer. Pero kapag nagkaroon na kayo ng time, huwag nyo nang patagalin. Bili na kayo ng bagong mga blower. Okay? So, merong magaganda nga ngayon yung mga blower fan, kasi meron ng ilaw. Hindi tulad ng dati, na yung parang itim lang na local, pero ngayon meron ng mga, di ko nga maintindihan yung RGB, kasi yung RGB pala red, blue, yun pala ibig sabihin niya, kulay, pero hindi naman importante yung kulay,
Importante na merong ilaw para nakikita ninyo na mabilis yung ikot ng fan. Okay? So parang pa lang yan para maganda tignan din. Okay? So punta naman tayo sa next na tanong. Okay? Paano palakasin ang electromagnet? So pag sinabi mong paano siya palakasin, yung pinag-uusapan natin dyan ay yung current na dumadaloy dito sa wire. Okay, so hindi na ito hindi na siya related sa computer, pero kailangan din na maintindihan ninyo. Okay. Kapag syempre yung una, kailangan ninyo na ganito yan kasi the more na marami kayong beses na pinapaikot yung wire dito sa metal rod, the more na ilang beses niyo pinapaikot siya dito sa metal rod, mas maraming ikot, doon lumalakas ang current niya. Okay? So parang sa electric fan, 'di ba? Nakita niyo sa electric fan, merong number 1, number 2, number 3. Pag nilalagay niyo sa mas mataas na number, like number 4, so mas mataas na yung diyan, yung current na dumadaloy. So ibig sabihin noon, maraming beses 'yon na umikot, So sa loob kasi ng electric fan, merong mga yan diyan may mga wire diyan. So meron silang nilalagay na wire, Okay. Sa number 1, parang kaunting ikot lang ng mga wire. Sa number 2, mas maraming ikot. Basta kasi pag the more na maraming turns, maraming beses siya na umikot sa metal rod, the more na mas lumalakas yung kanyang current. Okay. Pero syempre, isa rin na nagpapalakas sa electromagnet, yung syempre kapag mataas din yung current sa battery or sa mga power source ninyo. So isa rin dyan patataasin ninyo yung current nya. Pwede kayo maglagay ng dito, example sa battery, maglagay kayo ng battery na naka-parallel circuit para mag-double yung current nya. Kasi yung nagpapalakas kasi sa electromagnet ay yung current, hindi yung kasi yung voltage base lang yun yung current talaga yung nagpapalakas sa magnetism. Okay? So punta na tayo sa susunod naman na tanong. Okay? Tanong, ano ang pinagkaiba naman ng electromagnet dito sa magnet? Sa tingin ko kaya na ninyong sagutin yan Okay? So tulad ng sinabi ko kanina, itong electromagnet ay nangangailangan ito ng electricity para gumana siya. So tinatawag rin ito na temporary magnet. Temporary lang kasi gumagana lang siya every time na mag-supply kayo ng electricity. Okay? Ito namang magnet, ang tawag natin dito ay permanent magnet. Kasi tuloy-tuloy na yung magnetism niya. Kahit hindi ka na mag-supply ng electricity dyan, meron na siyang magnetism. Okay? Ganun lang. Pero sa electromagnet na device, dapat meron ding magnet doon sa loob at saka merong electromagnet. Kaya tinawag siyang electromagnet kasi merong combination ng dalawa, magnet at saka di ba? Punta naman tayo sa
Next naman na tanong. Okay. Next na tanong, no? Ano naman yung mangyayari kapag binaliktad natin yung polarity doon sa battery, no? Katulad yan. Pag ganyan, no? Yan. Nandito yung positive, nandito yung negative. Paano naman daw kung pinaliktad natin yung battery? Yung ganun. So, syempre, sa mga blower fan ng ating computer, syempre, babaliktad din yung direksyon ng hangin. Okay? So, alam nyo, ginawan ko ito ng short no? Pero, parang kakaunti lang yung nanood. Pero, importante kasi na maintindihan ninyo kasi yung direksyon ng hangin sa blower, importante rin, no? Kung saan siya papunta. Kasi ma-overheat din yung computer ninyo kapag baliktad ang flow ng hangin. Sa tingin ko kaya siguro hindi masyadong maraming nanonood kasi sa blower fan kapag nag-supply tayo ng 12 volts ay hindi naman siya talaga umiikot kapag binaliktad niyo yung wire. Okay? So syempre ikakabit niyo red sa red at saka or yellow sa yellow at saka black sa black. Kasi yung yellow na wire dyan 12 volts no? Yung red ay 5 volts lang. Okay? So sa mga kung ihahantulad natin sa mga sa mga barko, di ba? So kapag sa propeller, di ba? So yung idea kasi diyan para mag-reverse siya, babalik na rin din nila yung battery. Switch lang naman yan Tapos diba? Magre-reverse na yung mga barko, di ba? Kasi babaliktad din yung ikot ng ng LEC. Diba? Ganun yun. So importante na yung color code, no? Alamin niyo sa electricity. Kapag pula, syempre positive yan. Kapag black, usually ground. Okay, so huwag ninyong pagbaligtarin kasi sa electromagnet, kahit baligtad, gagana pa rin yan. Okay? Kaso lang, baliktad yung flow ng hangin. Okay? Punta naman tayo sa next na tanong naman. Next na tanong, no? Paano mag-generate ng electricity ang electromagnet? Okay, ito meron akong hinanda, no? So itong ginagamit nating dynamo, no? Isa rin ito na tinatawag na electromagnet device. Okay, kasi gumagana rin ito kapag sinusuplayan ng kuryente. Pero at the same time, no, itong electromagnet, no, itong dynamo ay nakakaya din mag-generate ng electricity. Okay. Kaso lang kailangan merong magpagalaw sa kanya. Okay, merong motion. 'Yun, merong Tapos kasi ganito 'yan yung metal rod dito sa loob. Kapag naging magnet siya, nagre-react siya doon sa permanent magnet din na nasa loob. Kaya nagbabaliktaran yung magnet, no? Bumabaliktad yung magnet, kaya yun nagkakaroon siya ng puwersa. Okay, so yan yung dahilan kaya kayang mag-generate ng electricity itong dynamo. Okay? Okay, so ngayon ay pag-usapan naman natin kung ano yung paraan na nakaka-produce ng electricity, no? Yung electromagnet. Yan, gaya nito. Ito ito yung core idea ni Michael Faraday, no? Na big discovery, no? Kasi itong kasi ito electromagnetic induction. Kasi kapag meron siyang motion gaya niyan, no, pinapaikot, yan, nagiging magnet ito, yan, kaya nagkakaroon ng electricity. Faraday,
Yan. Okay. So merong tatlo, no, na paraan na yung electromagnet ay nakaka-produce ng electricity. So una ay yung human force, no, yung pwersa ng tao. Okay, so bali parang kuwan siya na, no. Parang dynamo siya, no, na nakakabit doon sa gulong ng bisikleta, no, or bike. Kapag kuwan kasi yung para mag-produce ng electricity, no, yung electromagnet, yung tao din yung nagpapatakbo. Okay, bali yung pedal na habang nagbabike kayo, kinakabit kasi siya sa gulong eh. No, yung gulong pag umiikot, doon niya pinapaikot din yung parang dynamo, no, para mag-produce siya ng electricity. Okay, so pwede ninyong kabitan niya ng mga ilaw, no, di ba? Hindi niyo kailangan ng battery diyan. So yan yung electricity na pinoproduce ng electromagnet, na yung nagpapatakbo ay yung pwersa ng tao sa pamamagitan ng pedal, no, paa ninyo. Okay, so diyan nanggagaling yung pwersa. Yan. So merong link ako dyan, no? Lalagay ko dito sa ilalim sa description ng video na to. Baka gusto nyo rin bilhin. Meron kayong mga mountain bike dyan, pwede nyo ikabit, o pwede din sa mga BMX na bike. Yun. So yung next naman natin ay yung tungkol naman sa wind blow, o yung ihip ng hangin, no? So syempre tuwing merong umihip yung hangin, merong electricity na nagpo-produce. Pero kung walang hangin, wala ring electricity. So hindi mo siya masasabing free energy siya. Okay? So syempre yung mga electromagnet na ganyan, ano, hinihipan ng hangin, nagpo-produce siya. Syempre meron siyang electromagnetic induction, no? Dahil sa puwersa ng hangin or force of nature, diba? So pwede rin siya syempre pwede rin siya mag-recharge ng mga battery. Diba? Nakita niyo? Meron lugar dito sa atin na gumagamit sila ng ganyan para store ng power, no? Sa mga battery. Okay? Oh, next naman ay yung water flow, diba? So hindi mo rin siya masasabi ng free energy siya, kasi puwersa yan ng kalikasan eh. Magkakaroon din yung time na titigil siya sa pag-flow. Okay, lalo na kung merong mga masama yung panahon, merong bagyo, diba? Tapos mag-overflow yung tubig. Okay, so hindi natin masasabi na free energy siya. Okay, yan, water flow. Tingnan nyo. So sa pamagitan ng flow ng tubig, ano, ay pwede rin makapag-generate ng electricity, or pwede rin yung electromagnet makapag-recharge ng mga battery. Okay, so magagamit natin yung puwersa ng nature para magamit din natin sa araw-araw. Tulad ng pag-recharge ng mga battery, no, kasi kailangan natin yung electricity para meron tayong ilaw dito, mapailaw, tsaka at kung ano pa yung pinanggagamitan natin ng electricity. Okay? Ngayon ay ito, no, gusto mo ba malaman kung ano yung totoong tinatawag talaga na free energy, no? Wala nang iba kundi yung solar energy, yung power or electricity na nanggagaling sa sikat ng araw. Okay, so yan yung tinatawag na free energy talaga. Okay, kasi wala kang gastos kasi dyan eh, no? Kaso lang mahal kasi magpa-install ng mga solar energy, lalo na kung gagamitin natin sa ating bahay. Okay,
So lahat ng mga yung sinasabi nila na free energy, basta ginagamitan ng magnet, electromagnet, no? Electromagnetic induction, yung pinapagalaw, yan. Hindi yan masasabi na free energy. Okay? Yung tanging matatawag lang natin na free energy ay yung electricity na nanggagaling doon sa may solar panel, no? Kasi gumagamit siya ng mga semiconductors, no? Yan yung mga silicon, no? Para mag-produce siya ng direct current na pwede nating magamit, no? Electricity. Okay, pero ibang topic na naman yan. Okay? Next naman. Okay, so next naman na ituturo ko sa inyo ay yung two types ng current. Okay, pag sinabi mong current, yan yung puwersa na pumapaikot dito sa may wire, no? Kaya nagkakaroon siya ng malakas na magnetic field, no? Kaya itong metal na rod ay nagiging siya, nagiging magnet, no? So lumalakas yung magnetic field niya. Okay, so ito yung sinasabi ko kanina, no, para maingatan din ninyo yung mga ginagamit ninyo diyan, no? Tulad ng mga electric drill, yan, mga gamit na ginagamitan ng electromagnet. Okay, so merong dalawang type, no? Una dyan ay yung on-off current. Okay, so meron may dalawang switch lang. Diba? So merong iba na parang pinipindot mo tapos rini-release, diba? Ganon. Okay, so ganito yan. So meron tayong ito yung mga halimbawa ng mga types ng current na siya, on off. Okay, so meron tayong dalawang klase ng doorbell, no? Yung green dyan, yung buzzer, tapos yung puti yan, ding dong, no? Magkaparehong doorbell yan. Tapos meron tayong electric na blower. Okay, kasi dalawa rin yung switch nya, no? On off lang. So unahin natin yung no, yung electric blower. Okay, sa simula ng video natin, sinabi ko na yung isang bagay na nagkukos ng overheat, no, sa inyong computer ay dahil sa mga blower yan, no? Kasi yung ating computer, no, kapag gumagamit kayo ng inyong computer, kailangan pinapahinga din ninyo. Okay, huwag yung straight buong araw, walang hindi pinapatay. Okay, hindi mabuti na So suggest ko hanggang mga 5 hours, ganun. Matagal na yun. Okay? So papahingahin din ninyo. Kahit mga 10 to 15 minutes lang. Okay, so yung kailangan meron din kayong mga electric blower, no? Kasi alam niyo, meron akong ganyan na ginagamit din dito sa aking computer. Kasi alam niyo, yung alikabok, alam ba niyo yung alikabok? Yung dust sa English, yung tawag diyan, dust. Kasi pag tagal, no, hindi natin nakokontrol yan eh. Unti-unti dumadami yan. Okay? So kailangan mag-schedule kayo ng cleaning sa inyong computer. No, buksan niyo yung casing. Yan. Bloweran ninyo lahat. Yung motherboard, pati yung sa loob ng inyong power supply. Hindi ko sinasabi na buksan niyo talaga, ha, yung kasi maaari kayong ma-shock, makuryente. Kasi matataas yung current dun sa mga kapasitor niya. Yung part na nakikita lang ninyo, yung sa may blower. Okay, bloweran ninyo. Yan, okay? So, ganito yan, no? Kasi yung mga alikabok, no,
isa rin yan na nagkukos ng overheating sa inyong computer. Okay, so tip ko sa inyo. Dito lang yan sa Paul Computer. Kapag meron kayong mga grinding na sound na naririnig sa mga blower fan ng inyong computer, hanggat maaari bili kayo ng bago. Okay? Pwede rin naman pwede kayo maglagay ng oil, yung tinuro ko sa inyo, yung Singer na all-purpose oil. Pero temporary lang 'yon. Okay? Basta meron ng grinding, tumutunog na kasi sign yan na nagkakaroon ng problema sa electromagnet dun sa loob. So maaring lumuwag na o nagkaroon na ng distance, hindi na Okay, so possible na magka-problema kayo dyan sa cooling system ng inyong computer. Okay, so sinasuggest ko na palitan kaagad ninyo. Pero kapag napansin ninyo na yung ikot ng inyong fan ay mabagal, ganun, babagal lang yung ikot niya, maglagay na lang kayo ng all purpose na oil, yung Singer, para kasi alam nyo kapag gano'n na mabagal lang, hindi naman indikasyon yan na meron ng problema sa blower. Natural lang yan kasi merong mga alikabok na pumapasok doon sa may blower, pinipigilan niya na umikot yung fan. Kaya kailangan na lagyan talaga ninyo ng oil. Hanggat maaari lagyan niyo ng oil. Pero nakakatulong din yung blower lang, yung okay, para maiwasan ninyo na ma-overheat yung inyong computer. Okay, ito doon sa mga gumagamit ng electric fan dyan, para sa inyo ito. Kasi napansin ko doon sa mga videos natin, short yata yun yung ginawa ko, ang taas ng views hanggang ngayon pinapanood pa rin, kasi solution kasi yon para sa mga electric fan na babagal umikot, na nilalagyan lang siya ng all-purpose na oil, so bali ang gawin niyo kapag meron kayong narinig na grinding sound, kapag tumutunog na yung inyong mga electric fan, tapos merong mga gano'n na, suggest ko ay mag-replace na lang kayo, bili kayo ng bago. Nakakalungkot man isipin, pero indikasyon yan na meron ng sira doon sa electromagnet niya doon sa loob. Okay, so gastos lang sa kuryente at hindi rin siya makapagbibigay ng malakas na hangin, tapos istorbo pa siya sa inyong mga tulog kung natutulog, ginagamit ninyo kapag natutulog kayo sa gabi, di ba? So katulad rin yan sa tinuro ko dito sa mga blower fan ng computer. So kung napansin niyo na yung ikot ng electric fan ay mabagal lang, basta walang grinding sound, walang grinding sound, mabagal lang, oil lang, oil, buksan niyo lahat, maglagay kayo ng oil doon mismo sa may metal rod niya, yung core. Pag sinabi mong core, yung rod, okay, kung saan umiikot yung rod, doon kayo mismo maglagay ng oil. Okay, tapos yung piliin niyo yung oil, yung Singer. Yung Singer kasi na brand, ginagamit yan usually sa mga pananahi ng damit. Okay? Yan. Very very good. Mas tumatagal siya. Yung dulas niya tumatagal. Okay, pero tulad ng sinabi ko, yung alikabok hindi natin nakokontrol yan. Okay? Mag-schedule talaga kayo ng cleaning at least once a month. Pero yung pinaka the best talaga,
Kung meron kayong time, at least twice a month. So ibig sabihin every 2 weeks. Yung ganun. Okay? So punta naman tayo sa kwan, no? Sa yung doorbell dyan, ano? Para maiba naman. Kasi totoong na experience ko ito eh. Nung hindi ko pa alam yung tungkol sa electromagnet, no? So pisahan natin doon sa may kwan, sa may yung dingdong, no? Okay, bali bumalik kasi ako ng doorbell. Ang ganda kasi ng tunog niya eh, ding dong, no? Yung bili ko doon nasa 1,800. Mahal pa yun nung nabili ko. Hindi ko na maalala kung anong taon, no? Binili ko siya kasi ang ganda ng tunog niya. So kinabit ko sa bahay namin. So nung simula, doon ko siya nilagay sa may sala namin kasi malapit lang sa gate. So syempre pag pinipindot mo yung doorbell, naririnig mo, diba? So kinabit ko siya. So sabi nila ang ganda ng tunog, no? So isang araw sinabihan ako na nagdo-doorbell daw sila sa bahay, parang walang tao, no? So sabi ng katulong namin, sabi niya, ano ba yan? Hindi ko, ang ganda ng tunog niya pero hindi ko naririnig kasi walang tao doon sa sala eh. Kasi kapag kung araw, no, busy lahat ng tao, may nasa school, tapos yung iba nasa trabaho, siya lang yung mag-isa doon sa bahay. Siyempre most of the time nandun siya sa kusina, siyempre nagluluto. So sabi niya sa akin, Paul, lipat mo nga dito sa kusina kasi kapag tumutunog, ang ganda kasi ng tunog eh, minsan hinahayaan ko na lang kasi merong mga bata raw na pinipindot, minsan pinaglalaroan lang. Ang ganda kasi ng tunog eh, ting dong, ting dong. Siguro pinipindot tapos nagtatakbuhan. So sabi niya sa akin, kapag malayo kasi hindi niya gaano marinig kasi nasa kusina siya. Malayo kasi yung kusina namin, malayo dun sa sala. Kaya naririnig mo rin naman yung doorbell, yung ding dong, pero medyo medyo mahina lang. So nilipat ko kasi totoo nga naman eh. Medyo so nilipat ko, nilagay ko dun sa kusina. So naririnig niya, no? So nagkataon na naman na parang siguro ewan ko kasi wala siya doon eh, ako lang doon yung nasa kusina that time na nangyari, nasunog yung doorbell namin. Tapos meron kasi akong ginagawa doon sa kusina, para nagpe-prepare ako ng kuha namin, ano. Tapos maya maya parang nagluluto yata ako doon, ano, ewan ko, parang may naamoy na ako na parang sunog ng kuryente. Sabi ko, ano yun? Tapos nakita ko na lang yung doorbell na kinabit ko doon sa kusina, umuusok na. Pero meron akong narinig na na tunog, ding, yun lang. Hinihintay ko yung dong, bakit walang dong? Yun. So baka yun umusok na kasi baka pinindot ng ganon tapos hindi na binitawan. Okay, yan kasi yung mga on off na current eh, kailangan bibitawan mo rin, no? Katulad yan ng mga blower, no? High current kasi yan eh, although na maganda lang tignan, magandang masarap pakinggan, no? Kasi nga naman, no, ding dong, di ba? So ayun, nasunog siya. Ngayon tinanong ko isang araw, kasi sinabi ko sa kanila na
Anong nangyari na nasunog yung doorbell? Meron pala akong kakilala na pumunta sa bahay, sabi niya. Nagdo-doorbell daw siya, parang walang tao. Pindot siya ng pindot, ganun, walang tao. Hindi daw marinig yung doorbell. Hindi niya alam kung merong doorbell or wala. No? So, ayun. Yun yung nangyari. Hindi niya alam na nasunog na niya yung doorbell namin. So, lesson learned. Na ano yung natutunan natin dyan? Kapag magkakabit kayo ng doorbell, kailangan ikaw mismo na pumipindot doon sa gate, no? Kailangan yung doorbell ilagay ninyo doon sa lugar na kung pumipindot ka ng doorbell, naririnig mo rin yung tunog niya. Okay? Para alam mo na so, mas mabuti yung ginawa ko at first, diba? Na nilagay ko doon sa sala lang kasi yung sala namin malapit lang din sa gate. Diba? So, dapat ganon. Pero, bumili ako ng bago. Buzzer naman. Ang sama ng tunog niya. Buzzer. Alam nyo yung pag sumasali kayo sa mga game show, tapos kapag nagkamali ka, yung ganon, buzzer. So, ang sama pakinggan. Ang bili ko doon nasa 50 pesos lang. Mura, no? 50 lang. Oh, kinabit ko. Nung kinabit ko sa bahay namin, alam nyo kung ano? Wala pa yatang 2 minutes. May tao kaagad. No? Kasi sa mapakinggan eh. Di ba? So simula noon, yung ginagamit naming doorbell dito ay buzzer na. Di ba? So, pero yung mga buzzer, kuwan din yan ha. On-off current din yan. High current. Okay? So, merong mga gamit na tayo na ginagamit na halimbawa rin ng mga on-off mga on-off like yung blower sa buhok, 'di ba? Halimbawa din yan ng on-off current. Okay? So, punta naman tayo sa next naman. Yung next na type ng current ay yung controlled current. Okay? Okay. So, ang mga halimbawa naman ng mga gamit na controlled current, no, na ginagamitan ng electromagnet ay yung mga washing machine. Okay? Kasi kinokontrol niyo yung lakas niya. Okay? Ano pa? Yung mga Bluetooth speaker, no, sa pamamagitan ng volume. Okay? So, lagi ninyong tatandaan kapag sinabi niyong current, lakas ng kwan puwersa. Okay? So, magastos sa kuryente yan. Okay? So, kung gusto niyo makatipid, lagay niyo sa lower na volume lang or na kwan. Okay? So, pagka pinag-uusapan yung gastusin sa kuryente, yung solusyon dyan ay huwag ninyong lakasan yung current niya or yung puwersa niya. Okay? So dito sa ginawa kong halimbawa, yung ginamit ko dito ay itong electric fan. Okay? So meron akong ituturo dito sa inyo. Kasi ito, doon naman ito sa mga electric fan. No? Kasi gaya ng sinabi ko, marami tayong mga viewers na nanonood tungkol sa electric fan. No? So dagdag na kaalaman nito para sa inyo. Tungkol pa rin sa electromagnet. Okay? Para kwan. So alam niyo yung nakalagay na kwan, yung sticker doon sa inyong mga electric fan, 'di ba? Meron kayong nakikita na minsan merong nakalagay diyan na 45 watts. Yung iba nasa 60 watts. Okay? So alam niyo yung kung ano yung ibig sabihin niyan. Current yan, puwersa yan ng inyong electric fan. So kapag halimbawa merong nakalagay dyan na 60 watts sa yung power rating niya, no, sa label ng inyong electric fan, ibig sabihin yan kapag nilagay niyo sa pinakamalakas, ano yung pinakamalakas na switch sa, di ba, number 3? Kasi 0 off, di ba? 0, 1, 2, 3, no? Kapag nilagay niyo dun sa
sa 3, kuha na yun, ibig sabihin siniswitch na ninyo siya sa 60 watts. So malakas na yun, ibig sabihin kuan, malakas yung current na dumadaloy. Okay, kasi yung iba hindi nila alam kung para saan yan yung mga watts na nakikita ninyo na label, no? So hindi ibig sabihin yon na kapag nilagay ninyo sa number 1 ay number 1, number 2, number 3, ibig sabihin 60 watts na kaagad yung wattage. Hindi ganoon. Yung 60 watts nasa pinakamataas yan, nasa number 3 yan. So halimbawa lang ito, no, kapag 60 watts yung label na nakikita niyo. So kapag nilagay niyo sa halimbawa number 2, so mga nasa kwan yan, nasa mga 50, parang ganon, 50 watts. Syempre bababa din. Pag nilagay niyo sa number 1, siguro mga nasa 30 na. Siguro mga hindi ko makuha siguro mga 35 ganun. Basta syempre mas mababa. Okay, so kami dito sa bahay number 1 lang, no, kasi number 1 okay na. Okay, so dito na nagtatapos ang ating video. Sana ay marami kayong natutunan, ano, at ngayon ay maiiwasan na ninyo na mag-overheat yung inyong mga computer dyan o yung mga kahit na yung mga electronic na mga devices, no? Dahil alam niyo kung paano gumagana ang electromagnet. Okay? So maraming salamat, no, sa inyong panonood. Kung nakita ninyo na naging useful, no, at informative itong ating video ngayon, ano, ay huwag naman kalimutan na i-hit, pindutin yung subscribe button, tsaka i-hit yung notification bell. Okay, para tuwing meron tayong mga ina-upload na videos gaya nito ay na-update ka agad dyan. Ba, biglang meron na namang bagong upload, diba? So hanggang susunod naman nating pagkikita. Bye bye.